Sa sandaling iyon ay gumalaw ang likido papunta sa kanya. Ang dragon ay nag-aalala pa rin na nagkukubli sa likod ng isang puno subalit naalala niya ang mga estadistikang nakita niya, at hindi naman ganoon kahanga-hanga ang mga numero. Gayunpaman ay mas pinili pa rin niyang iwasan ito at dumaan sa ibang direksyon at habang naglalakad, may nakita siyang tila isang uri ng palayok at naisip niyang maaaring magamit ito at sinubukan niya itong hawakan, ngunit bigla itong tumalon sa kanyang mukha. Hindi pala ito palayok kundi isang halimaw na banga na may ranggong D at nang makita niyang isa lamang itong pagong, sinuntok ito ng dragon gamit ang suntok ng dragon subalit halos 1 puntos lang ang nabawas sa buhay nito. Sinubukan pa nitong atakihin gamit ang buntot pero gumaling ito nang gamitin ang pahinga, dahil hindi ito lumalabas sa kanyang baluti at naisip ng dragon ang isang mas magandang ideya at itinapon ito mula sa bangin. Dahil dito ay nakakuha siya ng 36 na puntos ng karanasan at dahil sa kanyang titulong naglalakad na itlog ay binigyan siya ng karagdagang puntos, kaya mula antas 14 na ay umakyat siya sa antas 15 pero kasabay nito ay nakuha rin niya ang titulong hari ng kababaan. Sa sandaling iyon ay may lumitaw pang ibang mga halimaw na banga na naaakit ng sigaw ng naunang pagong, pinagsama-sama nila ang kanilang mga sarili at bumuo ng isang tore subalit hinawakan ng dragon ang pinakahuli at ibinagsak ito sa iba, kaya nakuha niya ang kakayahang meteorite. Nakakuha rin siya ng 574 na puntos ng karanasan at kasama ang karagdagang puntos, kaya mula antas 15 ay bigla siyang umabot sa antas 30 at ang kakayahan niyang lumipad ay umakyat sa antas 2, at ang kakayahang makita ang estadistika ay umabot sa antas 5. Dahil dito ay napagtanto niya na mas kapaki-pakinabang ang paglilipol ng mga grupo ng kalaban, bago siya umalis ay kumuha muna siya ng isang pagong mula sa palayok upang itabi bilang pagkain. Sa sandaling iyon ay napansin niya na kahit tumaas ang kanyang antas, hindi pa rin niya nakuha ang kakayahang magbago sa anyong tao at 2 na lamang ang natitirang antas bago siya makapag-evolve, bigla niyang narinig ang mabibigat na yabag mula sa kagubatan. Lumapit siya at nadiskubreng isa itong oso pero may kakaiba rito, kaya minabuti niyang tingnan ang mga estadistika nito at nalaman niyang ito ay isang halimaw na tinatawag na Kleber na isang halimaw na may mataas na ranggo, isang nilalang na gawa sa lupa. Ito ay malakas at may mataas na kakayahang magpagaling at naunawaan ng bida na pareho sila ng ranggo, dahil dito ay naisip niya kung mayroon ba siyang kakayahan upang labanan ito at bukod doon, naisip din niya ang materyal na pinagmulan nito. Dahil ito ay gawa sa putik o luwad na maaari niya itong mahulma at patigasin upang gumawa ng mga bagay tulad ng mga sisidlan at banga para sa kanyang lungga, sa isiping ito ay nakita natin siyang naghahanda ng maingat. Umakyat siya sa sanga ng isang puno at nang makakita ng tamang pagkakataon ay bigla siyang sumugod, ngunit nakapag-react ang oso at ipinagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng paghubog ng katawan nito, nagreklamo ang bida at sinabing ang bagay na iyon ay tiyak na hindi isang normal na oso. Bigla itong sumugod sa kanya ngunit naiwasan niya ito gamit ang pag-ikot, nagawa niyang masaktan ang oso at halos kalahati ng buhay nito ang nabawas at natuwa ang bida, ngunit biglang naglabas ang oso ng isang sigaw na nagpapagaling. Nang makita niyang may ganitong kakayahan ang kalaban ay napaisip ang dragon kung ano ang dapat niyang gawin, naisipan niyang gamitin ang kakayahang meteorite kaso nag-alinlangan siya kung kaya niya itong iaangat ng ilang metro, kaya wala siyang magawa kundi magpatuloy sa pag-ikot at paulit-ulit na saktan ito. Sa ganitong paraan ay patuloy niyang binabawasan ang buhay ng oso, pero bigla ay naglabas ang oso ng isang napakalakas na sigaw na nagpapayanig sa buong kagubatan, kasabay nito ay nabuo ang isang malakas na bagyong buhangin na tuluyang tumakip sa kanya. Nang humuhupa ito ay lumitaw ang bago nitong anyo na isang oso na may baluti at puno ng matutulis na tinik. Nawala ng gana ang bida at sino ang makakaalam kung ngayon ay hindi na niya magagamit ang kakayahan niyang umikot. Habang iniisip niya ito ay napansin niyang kaunti na lamang ang natitira niyang MP, sa sandaling iyon ng kanyang pagka-distract ay binato siya ng oso ng isa sa mga tinek nito, naiwasan ito ng bida at doon niya napansin ang isang kakaibang katangian. Nagpasya siyang subukan ang isang bagay at pinunit niya ang isang braso nito, at dito niya napatunayan na ang luwad ay lumalambot kapag malayo na sa katawan at dahil dito, hinulma niya ito bilang isang bola at pinapainit sa napakataas na temperatura gamit ang kakayahang meteorite kaya tuluyan niyang natalo ang oso. Matapos mapabagsak ang oso ay inabisuhan siya ng sistema na nakatanggap siya ng 300 na XP dahil sa kanyang titulong naglalakad na itlog,
at kasabay nito ay umakyat siya ng 3 antas at ito ay ikinagagaan ng loob ng bida. Pagkatapos nito ay idinagdag ng sistema na nakakuha siya ng bagong kakayahan na tinatawag na kanweses. Medyo nagtaka ang bida dahil ganoon ang itinuring sa kanya ng sistema, ngunit naengganyo siya sa pag-iisip na sa wakas ay mayroon na siyang luwad. Pagbalik sa kanyang lungga ay iniwan niyang niluluto ang luwad at lumabas upang maghanap ng pagkain. Sa kagubatan ay nakakita siya ng mga kakaibang kabute pero nang marinig niyang may lason ang mga ito, itinapon niya ang mga iyon. Nakakita rin siya ng isang medyo malaking halaman at alisin na sana niya ang estadistika nito, ngunit bigla itong gumalaw at sinubukan na umatake sa kanya at di umatras ang munting dragon at agad niya itong pinutol. Inabisuhan siya ng sistema na ito ay isang bihirang halaman na kumakain ng mga hayop. Gayunpaman ay hindi nito kayang kainin ang asin na naiipon sa maputlang bahagi nito, dahil kailangan ng dragon ang asin sa pagluluto ay kinuha niya ito. Lumipat naman tayo kay Miriam at habang naglalakad siya sa kagubatan, naalala niya ang sinabi ni Maria na hayaan na lamang ang guild ang magsiyasat kaso dahil sa patotoo ni B na may nakita siyang dalawang naglalakad, nagpa siyang hanapin ang mga ito dahil nakakaramdam siya ng pagkakasala. Sa sandaling iyon ay may lumitaw na isa na namanguod pero agad niya itong pinatay gamit ang isang bola na apoy, at nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay ng mas mahinahon at pagkatapos nito, bumalik tayo sa dragon na kasalukuyang nakatingin sa isang champi na halimaw na may ranggong D. Kapag lumaki ang mga ito ay nagagawa nilang gumalaw at nagiging isang agresibong halimaw, at ang lasa nito ay parang karne at dahil dito ay naisip ng bida na magiging masarap ito sa sabaw at sa sandaling iyon, may nakita siyang mas kakaibang mga kabute. Ang mga ito ay Morotrogia na may napakataas na halaga na kayang magdala ng isang bansa sa kasaganahan o kapahamakan, mayroon itong mga epekto na nagdudulot ng imagination at matinding euphoria at 500 taon na ang nakalipas, ginamit ito bilang pampasigla na nagbunga ng maraming adik. Ngunit hindi ito pinansin ng bida at sa halip ay sinunog niya ang mga ito at kapalit nito, kumuha siya ng ilang pip-eres na may halagang ranggong B at ang mga ito ay napakahalaga at ang presyo ay sinusukat sa ginto, kaya kumuha siya ng marami. Samantala ay nakarating si Miriam sa pinakamapanganib na bahagi ng kagubatan, ngunit dahil sa takot ay nagpa siyang bumalik at dumaan muna sa nayon at bumalik naman tayo sa bahay ng dragon. Nakakuha siya ng isang kabute na kumikislap at sa wakas ay nakita natin siyang gumawa ng kanyang sopas, na kanyang inilarawan bilang napakasarap at matapos lagyan ng asin at ihain ng maayos ang pagkain, handa na siyang kumain. Ramdam niya kung paano nagsanib ang lasa ng karne at ng sabaw at pagkatapos niyang kumain, nakaramdam siya na para bang bumalik siya sa dati niyang buhay at sa sandaling iyon, inabisuhan siya ng sistema na ang kanyang titulong chef ay umakyat mula antas 1 hanggang antas 2. Binanggit ng dragon na napakahirap kumain gamit ang mangkok na iyon dahil marami siyang natapon, kaya't gagamitin niya ang luwad upang gumawa ng mas malaking mangkok at may kasamang kutsara. Kasabay nito ay gagawa rin siya ng mga ladrilyo para sa isang pader at dahil dito ay nakuha niya ang titulong alfarero o ceramista. Kinaumagahan ay may nakita tayong isang karwahe at ipinaalam ng kotsero sa ilang dalaga na malapit na sila sa kagubatan. Pagbaba nila ay nakita natin ang isang babaeng tao na may kasamang isang kalahating tao, na ipinadala ng isang guild sa kagubatan ng Noah. Bumalik naman tayo sa lungga at sa bagong pagkaing nakuha niya ay sinimulan niyang hiwain ang karne at balatan ang mga lobo. Pagkatapos nito ay tinimplahan niya ang mga ito at iniwan upang patuyuan at matapos gawin iyon, lumabas siya at naglakad na parang mayabang na sinasabing sanay na siya sa mundong ito at pagbalik sa lungga, nakita niyang kinakain ng mga unggoy ang kanyang karne. Kahit na napapalayas niya ang mga ito ay naisip niya ang isang paraan upang tuluyan ng hindi maagawan ng pagkain ng mga maruruming halimaw na iyon, kaya nakita natin siyang mangolekta ng mga lason na kabute at gumawa ng halo kasama ang karne habang kinokolekta ang mga ito. Binanggit niya na halos kaya na niyang matukoy kung ang mga ligaw na halaman ay may lason o wala, sa sandaling iyon ay napansin niya ang banayad na simoy ng hangin at tinangay nito ang mga talulot ng bulaklak, kaya lumapit siya sa isang napakagandang lugar at namangha sa kagandahan nito. Biglang may lumitaw na isang maliit na nilalang sa kanyang harapan, sandaling na-hypnosis ang bida dahil sa pagiging kakaiba nito at nang tingnan niya ang mga estadistika, nalaman niyang ito ay isang uri na tinatawag na lasong prinsesa na Serta, na ang mga kakayahan ay puro lason lamang. Namangha ang munting dragon ngunit biglang tumakas ang maliit na halimaw at maya-maya,
May isang tulos na bumagsak malapit sa dragon na agad nakakuha ng kanyang atensyon at sinamantala ito ng nilalang, mabilis na kumilos ang bida at pinapalipad ito palayo. Bumagsak ang nilalang sa puno at naglaho habang tumatawa at inakala ng dragon na sumuko na ito, ngunit bigla niyang naramdaman na nagsimulang kumilos ang lason sa kanyang katawan. Nanghina ang kanyang mga pandama at unti-unting lumabo ang kanyang paningin hanggang sa siya ay bumagsak sa lupa, habang iniisip kung bahagi ba iyon ng plano ng nilalang.